What's up guys? Welcome back sa ating channel. And yung for today's video, pag-usapan natin kung pwede na ba itong ganitong setup na iparent. Kung pwede na ba yung ganitong setup or ano yung mga kailangan mo munang gamit para pwede na siyang iparent. So, samahan niyo ako guys. Tara! So yan guys, nandito tayo ngayon. So pag-usapan natin kung pwede nang iparent. So ako guys, itong setup kong to, pinaparentan ko na to. So nagsimula kami noong 2021. Ayan. So nagsimula kami magbuo noong 2021. Nag-start lang din kami sa video parent. So yun, hanggang sa lumaki ng lumaki. So ang una naming nabili na purchase is actually itong dalawang subscope. So subscope yan, hindi na nabuksan kasi nahigpitan namin masyado sa takip niya. Pero yan yung takip niya, ganyang type. So subscope yan, 500 watts ang bawat isa. So yan yung na-purchase namin nung una. Ang sumunod na nabili namin ay itong MCV. So yan yung nabili namin. Hindi pala. After ng subscope pala, ito. So, equalizer. Isang equalizer, mixer. Yung mixer namin dati, kung matagal na nanonood, yun. Tapos, ito. So, yan. Yun yung gamit namin. Tapos, nadagdagan ng MCB na isa. Tapos, after noon, bumili na ako ng crossover. Tapos, dumagdag ako ng isa pang crossover. Pinalitan ko yung mixer ko. Ito na yung mixer ko, guys. Ayan. So, basta siya medyo alikabok. So, 8 channel yan. So, Pro Mixer. So, yan. Tapos, hanggang sa pinalitan namin yung mid-high namin ng ganito. Turbo box na mid-high. Dalawa. So, ang nakaload dito ay Broadway unit driver na 300 watts. So pareho yan, 300 watts na Broadway. Yan. Tapos yan, ito, yung speaker namin ito is galing sa dati naming setup. So yan, so papagawan ko to ng papagawan namin to ng takip para mas maging malinis siya tignan or mas professional siya tignan. So yan. So para sa akin guys, okay na yung ganito. So ano ba yung mga dapat na meron ka? So syempre, pag meron ka ng crossover, meron ka ng equalizer, kahit anong type ng equalizer, tapos meron ka na ring amplifier. So mas suggest ko yung amplifier na mas mataas. So kung wala pang budget, yung amplifier na parang Sakura, Kevlar, ganon, yun yung magagandang brand. So yan, so bali ito, matagal na kasi namin to guys. So bali ito lang yung na-purchase namin na bagong power amp para sa sub. So yan, so pag meron na kayong amplifiers naman, tapos meron na kayong isang crossover, tapos isang equalizer, isang mixer, tapos meron na kayong kahit ano lang yan guys, kahit dalawa pa lang na pang sub, tapos dalawang mid-high, okay na yan pang rent. Maganda na siya pang rent guys. So ito guys, hindi na rin alam kung ilan na yung na-servicean namin. Kasi since ang pinakauna kong service kasi is parang binyag yun. Binyag yun nun. So, yung ganitong setup guys, pwede na siyang pang rent. Pero hindi pa siya pwede sa mga big events. Siguro pwede pa siya sa mga binyag, sa mga binyag, birthday party, pwede na yung ganyan. So, yan yung So, ganun ko siya binuo guys. Pero guys, pagdating yun sa sounds, pero pagdating sa lights, doon rin tayo magkakatalo rin. So pwede mo na siyang iparent basta meron ka ng kahit sabihin na nating 8 na fire lights, okay na yun. 8 na fire lights is ganitong setup is okay na, pwede na siya pang rent guys. So yung fire lights namin is nasa kabilang bahay, so bale ito, prepare ko to para sa kukunin siya sa graduation sa April 14. So, ayun. And then, syempre, kailangan meron kayong mic. So, itong mic ko yun, Kevlar.
Kevlar URX2. Yan. So sa online ko lang ito binili. So ganyan yung itsura niya. Ganito. Pag may wireless din kayo guys, bumili rin kayo ng chargeable na battery. Tsaka charger niya rin mismo. Siyempre, kailangan kompleto na rin kayo sa mga cords at wires. No, lalo na sa extension. Malaking bagay extension pagdating sa rental or parent na lights and sounds. So, yun lang naman guys sa mga nagbubuo pa lang dyan. Ito, sana may nakuha kayong idea kung paano nyo simulan yung sa inyo at kung paano nyo siya or kailan nyo siya ipaparent. So, ito yung sa akin. Yun yung sa akin. So, yan, bumili pa ako ng dagdag na speakon para dun sa bago naming mid-high. Ito, hindi pa kasi naka-speakon sa likod. So, i-speakon ko yan. So, yan, bumili na ako. Mas maganda pag naka-speakon lahat guys para hindi siya madaling mabunot or pag na is secure siya. Yan, so naka-speakon yan. So pasensya na kayo sa kalat guys kasi maraming gamit dito sa bahay. Ayan. So yan, so ito yung receiver ng mic. Ayan, ganyan yung itsura ng receiver ng mic. So ganito yung niya. Yan. So yung performance naman nito is goods, maganda. Tapos ito naman, ayan, magkukulay red ito pag low bat. Yan yung battery niya. Tapos itong niya, yung hertz niya is naiiba rin. May anahan yan sa loob dito. Adjustan ng hertz niya. So okay rin to. So ayan guys, okay na to pang rent. So try natin i-sound takasan ng konti. So gumamit lang kayo ng headset. Ayan, pusa. Ayan. So ganito yung settings natin. Naka-zero yung ito para sa bass. Ayan, nakasagad yan lang tapos pababa dito. Ayan. Tapos ito yung mid-high natin. May konting bass, tapos ayan, para hindi siya masyadong masakit sa tenga. So, crossover, nakasagad naman sa bass natin, pang bass ito. Tapos ganoon din sa mid-high. Para dito na lang tayo mag-adjust minsan. Tapos sa mismong mixer. So ayun guys, salamat sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng idea sa video na to. So huwag kalimutang mag-like, comment, and mag-subscribe sa channel natin. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga i-upload nating video. So yun, sana nagkaroon kayo ng guide, ideas kung paano simulan or kung paano yung mga kailangan yung gamit bago siya pwedeng iparent. So yun lang. Kailangan meron na kayong siyempre pares ng isang pares na pang sub, tapos isang pares rin na mid high, okay na yon. Tapos kompleto, pwede na yung meron kang isang crossover, isang equalizer, tapos amplifier, pwede ring maximizer kung gusto nyong luminis o maging compress yung tunog ng sounds nyo, pwede yung maximizer, exciter, yung mga ganyan. Tapos para naman sa mic, kung masyado na talagang hindi nyo makontrol yung feedback, pwede kayong bumili ng feedback terminator, marami yan sa online. And mixer, syempre mixer. Tapos kahit 8 piraso na par LED, okay na yon guys, para sa mga small events. So sa presyo, kayo na yung bahala kung ilan yung presyo nyo. So yung pinakaunang presyo ko kasi dati, mga nasa 1.2, 1.5 ganoon, hanggang sa tumaas ng tumaas. Kada upgrade kami na upgrade ng gamit, tumaas rin yung parent namin. So ngayon, pinakamatas naming parent pa lang dito is nasa 4.5.
Yun pala yung pinakamataas na yung 4.5 na yun guys is lahat ng gamit namin dinadala namin. So ewan ko kung low price yun or overpriced, pero nasa inyo na. I-compute nyo yung nagastos nyo, tapos i-compute nyo na rin kung ilan yung pwede nyo i-presyo para di tayo lugi, kasi mas magandang kumikita pa rin ng pera ito. So yun, salamat sa panonood and kita-kits tayo sa next video.